Paano daw gumawa ng melody dito sa gitara? Sundan nyo to mga master, yung step na to para matutunan nyo kung paano mag-melody. Di po ako professional na gitarista, natuturo lang po ako base sa alam ko, sa sarili kong research, experience, nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi. Ang mga itinuturo ko. Let's go! Bago ang lahat pala, sagutin muna natin to. Napakaraming nagtatanong sa akin ito. Ano daw yung budget na guitar na maganda na yung quality? So, straight na tayo mga master. Go kayo sa J-Craft. At alam naman natin na napakarami ng guitar brands ngayon. Pero, itry nyo yung J-Craft. Di kayo magsisisi. Proceed na tayo sa ating tutorial mga master. Alam ko na yung scale na major scale. Alam ko na magpentatonic. Pero, paano mag-melody? Ito na yung kulang mga master. Ang major scale is hindi yan sabing pag nalaman mo yung do, re, mi, fa, sol, la, ti, do is alam mo na mag-melody. Ganito. Or yung C major scale, kahit anong scale, C major scale, D major scale, lahat ng scale, minor scale, yan. Hindi kasi nangangahulugan na aralin mo lang yung major scale, yan, makakapag-melody ka na. Hindi siya ganun. Ang major scale na yan mga master is siya yung kumbaga parang ibabagay natin sa ating boses. Yung ating naririnig na mga melody sa kanya-kanya natin, sa isip natin. Like makarinig tayo ng chord progression na example ito. Yan. Familiar sa inyo yung chord progression na yan, di ba? Ngayon ibabato ko sa isip ko. Na 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 na. Yun agad yung papasok sa atin. As beginners. Yan. Napakaraming gumagawa nun eh. Halos lahat na nakikita ko pagbaguhan. Kasi yan kasi yung given na nakikita natin sa mga tutorial. Given na kasi yan. Kumbaga, ang ginawa lang natin, copy lang tayo, kinapi lang natin. Hindi yung nota mismo na nasa isip natin, naiisipan natin. Example, ulitin ko, i-play ko siya, pero ibahin ko yung melody. Susundan ko yung naisipan kong melody. Yan. Alam naman natin yan, ganyan yung chord progression niya. Na 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 na. Ngayon, mag-iisip ako ng melody na naisipan ko mismo yung kung ano yung flow ng tunog. Yan, mag-isip ako. Ito may naisipan na ako, ganito. Na 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 na. Ganun no? Na 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 na. Ulitin ko na siya. Na 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 na. So yun yung pumasok sa isip ko ngayon eh. So hanapin ko siya. Syempre dito na papasok yung ating skala. At alam naman natin yung chord progression na yun is nasa key of G. Yan. 1, 5, 6, 4 na chord progression. Katunog siya ng magbalik. Kaso yung magbalik is nasa key of E na 1, 5, 6, 4. Yan. Sana mapanood nyo mga master yung tutorial natin kung paano mag-transpose ng mga chords para maintindihan nyo yung chord progression. So dahil key of G siya, so dito na ako, pasok na ako doon sa aking key of G. Nakalock na ako doon sa key of G. Ang gagawin ko na lang, isahanapin ko yung nabuo kong melody. Melody part na tayo. Ang gagamitin natin, syempre yung G major scale. Sa G major scale, gagawin natin, i-emulate natin yung boses natin doon. Kumbaga, kunin natin yung G major scale natin dito sa ating D string, 5th fret, yan. So, gagamitin ko ngayon muna yung isang string lang muna. I-scale lang muna natin yung G major scale natin dito. So, G, A, B, C, D, E, F sharp, G. Yan. I-familiarize natin yon kasi yun talaga yung ating susundan. At meron tayong tunog doon na do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Pero take note mga master, nag-start tayo sa G, hindi siya do. Kasi yung do, re, mi, fa, sol, la, ti, do is nag-start sa C. Ang C natin ay do yan siya. Pero dahil gitarista tayo, pwede natin gawin yung tinatawag na movable do.
kahit saan tayo mag-root, yun yung do natin. Kasi nasanay na tayo dun sa tunog na do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. So ang gamit ko na method is yung movable do. Yan, kaya mabilis na lang maunawaan kung paano ko nakukuha yung scale. So ganito lang siya, ibabagay lang natin sa ating boses. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. So ngayon, meron tayong humming kanina na na. So gagawin ko dito, ihahaming ko yung mga nota. Na. So ganun siya. So hanapin ko yung tunog na na. Mag-start ako sa G. Nandito na. Then iusod ko lang yung scale. Ayun. O yun, ito bitin, 'di ba yung C natin? So meron na akong G, A, B, C. So ibig sabihin, hindi ito yung nota na nasa isip ko. So ililib ko ito, i-escape kumbaga ito. Magrekta na ako sa D. Try natin kasi nakuha na natin yung tatlong nota. So ulitin natin. Ayun, nasa pool natin yung ating mataas na note. So ito pala siya, meron tayong G, A, B, D, D. Kasi ganun nangyari. Na. Try natin. Ito na. Humming ko muna. Na. Yun. Dito na sa gitara. Oh, di ba? So ito na mga master, dahil alam na natin yung ating melody. Yan. Pwede tayong magdagdag. At dito na papasok yung ating mga target note. Yan. Meron na tayong target note nito. So halimbawa lang, maglagay ako sa C. Pag nakarating na sa C yung chord, yan, kasi chord progression nito, G, D, E minor, C. Try ko mag-add doon sa C. Kumbaga, sa ating C, sa triads niya is meron tayong C, E, at G. Try ko kayang i-add yung E pagdating sa C. Yan. So, visualize natin yung ating chords, kung paano gumalaw. Ito na, G. D yan, D. Yun. Ang 4, yun yung ating C. So, try natin. Ito, hahanapin natin yon. So, meron tayong E, di ba, sa ating C. So, ito yung E. I-add natin yon. O, pwede natin din kukunin sa isang string lang din. So, may E tayo dito sa ating 14th fret ng D string yon. So, ganito na nangyayari. Meron na tayong G, D, Tapos E minor, G tayo ulit kasi yung G sa E minor is siya yung nasa gitna ng ating E minor triads. Chord tone niya kasi ito kaya pasok siya. Ito na. Pag C, ang gagawin ko, E yung gagawin ko. So E, yan. I-try natin. Papakinggan na natin. Yan na. Yun siya mga master. Melody lang yan na pumasok sa isip ko. At kailangan igagamay mo talaga yan, yung major scale. Hindi lang na alam natin yung major scale ng G yan. Piniplay lang natin siya ng ating daliri. Binivisualize. Pero hindi natin siya pinapakinggan. Ito yung kamalian ko dati. Na-obsess ako sa mga scale. Pero hindi ko pala sila pinapakinggan. Yung tunog mismo ng scale. Kumbaga, ang ibig kong sabihin na pinapakinggan,
parang gawin mo siyang boses na ito, nagsalita ako kanina or nag-humming ako ng na. Ngayon ika-cancel ko yun. Nandun yung melody sa isip ko, ngayon binabato ko na dito sa aking mga daliri. Para maging product yun, yung aking inisip na melody. Yun siya mga master eh. Pag magamay mo na kasi yung major scale or talagang sinasaulo mo na, ini-internalize mo yung major scale paano gumalaw, makakapag-improvise ka na eh. Kahit anong maisipan mo na melody, doon lang sa major scale. Sa example natin kanina sa example ko kanina, kinuha ko lang siya dito eh. Yan, sa isang string, di ba? Dahil alam ko na yung fretboard, yan, take note. Kailangan, pag mag-aral ka ng scale, make sure na alam mo talaga yung mga frets ng gitara. Para hindi ka na mag-usod-usod. Kumbaga yung itong ginagawa ko, kaya ko nang ipapasa dito sa ibang string. Yung melody na yon. Ito. Kaya ko siyang ipasa dito. Para hindi ka na mahirapan, ma-access mo ba? Kumbaga magamit mo lahat yung daliri mo. Ito siya oh. Yan. Yun siya mga master. At pag gamay mo na yung fretboard mo at alam mo na yung mga octave nun, yan, take note mga master ha, yung mga octave. Ibig sabihin, yung nota natin dito na G, makuha natin yung octave niya dito, kaya mo siyang gawa ng variation. Kumbaga galing ka dun sa low, tapos nagtaas. Parang ganito. Octave na ako dito. Oh. Mag-isip ako ng nota. Yun siya mga master. Inisip ko lang yun. Yun yung unique sa ating mga gitarista. Maaring meron kang naisipan na ibang nota dyan, ibang melody, na siyempre hindi ko alam, hindi ko mababasa yung isip mo. Pero, hindi pa tayo marunong maggitara. Ito, take note. Hindi pa tayo marunong maggitara. Pag nakakarinig tayo ng tugtog, any tugtog, mapapasabay di ba tayo? Tapos merong melody na tumatakbo sa isip natin. Kasi frequency kasi yan eh. Iba-iba yung reading natin dyan. Kumbaga, ito naisipan ko ngayon na melody, ito instant sa akin to. Sa inyo baka may naisipan kayo. So, ang tanong, paano natin ibabato yun? Yun siya. Kaya, kailangan natin aralin yung scale. At atin talaga siyang pakinggan. Hindi lang, alam ko yung form ng G major scale. Alam ko yung G major scale sa lahat ng fretboard. Pero, hindi mo siya pinapakinggan. Yun kasi yung bibig na natin eh. Kumbaga, di na tayo mag-humming, di na tayo maggawa ng nota. Kumbaga dito na. Ito na yung ating bibig. Galing dito sa iniisip natin. Kagaya ng ginawa ko kanina, inisip ko lang yung melody. Then hinaming ko. Ngayon, kinancel ko. Dito ko ginawa sa aking daliri. Kaya, kahit anong maisipan kong melody, ibabato ng daliri ko. Dahil pinapakinggan ko yung melody na nasa isip ko. At pinapasa ng aking mga daliri. Sample, pakinggan ko, babagoyin ko. Na 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 na. Then mag-skill ako, do re mi fa sol la ti do ng G. Hanapin ko na yon. Na 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 na. Octave. Octave pa ako. Yun yung tinutukoy ko mga master. Kaya
yung melody na yan, natatakbo sa'yo sa isip mo, pag gamay na gamay mo na kasi ang major scale, kaya mo nang pakantahin yung gitara eh. Example na lang yung magbalik, tas gawa natin yung chorus part na melody. Intro pa lang to. Chorus. Yun siya mga master. Makakagawa ka yun. Basta sundan mo lang yung melody na nasa isip mo. Ibabato na kasi yan ng ating daliri eh. Kasi siya na yung ating bibig. Yun siya yung ibig kong sabihin mga master. Ito, starter pack lang ito. Kumbaga, pag time to time na maunawaan nyo na o gamay nyo na, kaya nyo nang gumawa ng mga slide technique. Doon na yung ergasm na tinatawag. Pasarapin nyo na yung scale nyo. Gamay nyo na kasi, doon na papasok yung mga techniques. Pwede mo nang gawa ng bend. Yan na yung pampasarap. Yun, tapos may slide ka na dyan. May mga bend. Double bend, tawag ito. At pag gamay nyo na yung skala nyo, pwede na kayong mag-add na kahit wala sa G major scale. Ito yung G major scale natin. Pwede ka mag-add ng notes dyan. Example, i-add mo to. Yan, yung A sharp. Sintonado, di ba yan? Pero pakinggan nyo, i-add ko yan. Pero passing lang siya. Wala yun sa mga skill natin. Ito, wala yun sa skill ng G major scale, pero kaya natin siyang ilagay. Diba? Parang pampasarap lang. Yun. Matutuklasan nyo na yan pag gamay nyo na talaga yung scale. Yun siya mga master. So sana nagkaroon kayo ng ideya nito mga master. Ito simple lang ito mga master. Good for starter to. Yung mga nag-umpisa pa lang tuklasin ang paglilid. Kumbaga, ito yung mga way kung paano makakagawa ng melody. Yun siya mga master. So, hanggang dito lang yung video natin na to mga master. Sana wag itong kalimutang i-share sa mga kaibigan nyo, kakilala nyo na mahilig sa gitara. So, hanggang dito lang. This is Smart Music. God bless you all. Peace out.